to sapat para pumatay na isang alis na mamaw yung pag-spell vamp ngayon. Ito yung literal na kapag may katabi siyang 2 o 3. Yung Edith as well na posibleng pangontra dun sa Khalid na has been a problem for a while for a lot of MPL teams so far. So unless the Harith is gonna be there, it's gonna be a good sign. But a Moskov and an Eve, ito ang naging pagtatapos ng draft ng RSG. Napaka-rare na nating nakikita ang Eve, no? And this point, magiging last pick ito ng RSG Philippines. In terms of team fight, meron naman silang crowd control and masasabi nating pag-control around the zones. Pero apart from the burst damage na meron sila, parang wala sila masyadong sustained na damage para mag-deal sa isang Edith na may nakapatong na Faramis. Yeah, you're also fighting into a Harith na lalatagan na ng Zaman Force yung reload manipulation. And then Gatot Kacha, oh my goodness! Solid yung closing ng Fnatic Onyx. Hindi ka pwedeng tumayo sa lineup na to. Kailangan, kailangan very mobile ka. The Cloud was open for RSG to take. Lalamang sila pagdating sa late game. Ang concern mo lang sa early game, pinili nila yung Kylo main versus the Harith, but it made the composition really weak against this heavy team fighting comp of Fnatic Onyx. I guess if there's one good factor about the side of RSG Philippines is marami silang mobility around the map. Meron silang side lane push coming in from the Hayabusa and possibly the Khalid as well, but especially the Moskov. So marami silang side lane pressure. But in terms of team fight, men, parang napakalakas talaga ng composition dito ng Fnatic Onyx Philippines. Macro-wise, RSG could have had it, but team fight, Fnatic Onyx Philippines. That is what our analyst said. Game 1. Casters, pasok. Wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin agad ang ating unang laban ngayong araw. Ang daming nakataya para dito sa ating dalawang kupunan. Para dito sa side ng Fnatic Onyx Philippines, win streak. Para naman dito sa RSG playoff spot. Oh, napakarami pang scenarios na ipinresenta sa atin kanina, no? Pero of course, ang serie ito ay isa sa mga pinakamagiging susi tungo doon kasi malaking balakid talaga ang Fnatic Onyx kung iisipin mo. Pero maaga-aga ang pagkakakita nitong dalawang nasa mid natin. Even revitalize para dito kay Brusco. Pero parang aasahan sana natin ito sa RSG, ano? Dahil sila nga ang may ka-lead pero mukhang inunahan ng Fnatic Onyx. Oh, parang ano to, thinking ahead kung ano mga pwede mangyari. So, yun yung nagiging strength probably. I don't know kung mag-agree ka sa akin. Parang gano'n kasi nangyari kila Brusco. Oo. Na, okay, parang dito pupunta. Doon ako sa tabi ng pupuntahan. Oh, may ano to si Brusco, may kakaibang naipapamalas na game since so far sa kanyang pagli-lead ng kanyang kupunan dito sa Fnatic Onyx. Pero dito mo makikita na talagang hindi naman sa sobrang may pinipilit na silang mangyari. Tamang impormasyon lang talaga ang kanilang kinukuha kontra sa RSG. Na in turn ay pakiramdam ko medyo restricting para dito sa kanilang kupunan na gugustuhin mo sana makakuha ng early game kasi napag-usapan na rin nung panel natin kanina. Extended team fights, pagdating dun sa overall na mapoprovide ng Fnatic Onyx sa team fights. Katakot-takot yata yun, pero Light, Sacred Hammer out. Grabe, parang tumatlong set ng workout. Oo nga eh. Si King Kong doon kay Light kasi talagang binigyan niya. Bottom lane. Teka lang, Kirk. Makakayanan niya ba ito? Dahil meron pang natitirang shuriken at first blood na nga para sa RSG Philippines. Ang makukuha doon ni Irad. Maganda-gandang simula. Parang binibigyan na tayo ng preview. Oo. Kung ano magiging takbo ng laban natin. Parang mga assassin na yata or mga junglers natin yung magdidikta kung saan nga ba mapupunta Nako. yung team fight. Pero speaking of team fight, parang mapupunta yata tayo sa ibang atensyon dahil ang ating community prediction, Wow. 80% para sa Fnatic Onyx. Well, 11 win streak na sila. Para dito sa ating tournament, 20% naman para sa RSG. Pwede ang baguhin dahil pwede nang kuhanin anytime itong ating turtle objective. Sinisimulan dito ng Fnatic Onyx. Uy, grabe! Merong binanatan dun sa may gilid. Tapos yung Raging Sandstorm doon pala sa iba ang atensyon o gustong puntahan. Tapos maagang banataan at maagang implosion. May sabay latag ng real world manipulation. May sasagot din naman Avatar of Guardian pero mukhang hindi rin tatama sa mga miyembro ng RSG. Sila pa nga ang unang mabibigyan at Diba? siguro susunod pa nga rin yata ni King Kong. 2 members down para dito sa RSG at mukhang turtle na for Fnatic Onyx. Oo, so isang mabilis, wala nakapag-contest para dito sa Fnatic Onyx. And again, it was a nice set of play sana para dito sa RSG. Meron Oo. sana gustong gawin si Nibore. Parang nag-surf. Nag-surf na Nag-sun, nag-swerve. Nag-surf na nag-swerve. Swerve, oo, swerve. Nag-swerve, if that's a word. Pero totoo eh. Kasi yung hero niya parang nakapunta sa isang side, pero Oo. sa iba napunta. Anyway, Super Prince, kilala natin siya na super versatile din na hero from Paramis. Ngayon naman,
meron na siya or dahil nag-pick siya ng Paramis, 11 unique heroes na ang ginamit niya this season. Oo, pantay na pala sila ni Few. Eh si Few kahapon lang, nilabas pa nga yung Nana. Oh. So ganun na parang nakarami ang nagamit dito ni Super Prince bilang mid laner ng Fnatic Onyx. If I'm not mistaken, even nga yung mid lane Matilda ay isa sa mga napakilala Oo. or na-introduce niya na picks din dito sa regular season. Ano? So, Dami na, hindi ko na mabilang, pero nabilang ng ano natin, oo, mga... sila na kasi. Oh, thank you. Sabi nila 11 eh, pero ako hindi ko nabilang eh. Maraming salamat. Sasabihin ko palang hindi ko nabilang, eh nakalagay na nga kanina. Oh. Anyway, going back sa ating laban, 1.2k goal lead para dito sa Fnatic Onyx Philippines. At parang nakikita ko dito sa laban, no, parang medyo ramdam mo na aggressive na hindi. Oo. Kasi parang kanina, hindi naman exactly tumama yung pang-counter set na Avatar of Guardian. Pero parang yung mere na, or yung Idea? simpleng idea na ginamit lang yun dito ng Fnatic Onyx para labanan, harap-harapan ulit ang RSG Philippines. Na-force sila na mag-out and hindi nila na-pursue or na-commit yung gusto sana nilang simulan. Eh, ang dami nang na-burn na skills dun initially sa nakita natin first team fight. So parang nagkaroon ng napakaraming opportunities lang ang Fnatic Onyx. Nagka 2 kills pa nga sila agad-agad doon pa lang sa first objective. Oh, so probably nag-aantay lang muna ulit ng next objective para dito sa ating dalawang teams kung saan nga ba talaga sila pupwesto. Akala ko dun sa may purple buff, pero pupwesto ngayon si Brusco. So talagang information, tama yung Kaya sinabi mo nga kanina. Kasi si Brusco, yung idea lang na nandito siya ngayon, na naka-front siya anytime, ganun yung kinaka-capitalize dito ng Fnatic Onyx Philippines. Oh, wait. Tsaka feeling ko magiging hesitant ka kasi kung ikaw yung RSG na, bigyan naman natin yan. Eh pwede naman mag-AOG lang yan out na parang mababait out lang tayo, mauubusan ng mga resources. And sakto, ito na ang ating susunod na turtle objective between RSG Philippines and Fnatic Onyx. Pero mukhang hindi na manghihinayang si Brusco, talagang lalapitan niya ultimo si Nibor. At maski si Super Prince Oo. yata, naka-zone pa. Grabe yung mga zone. Grabe yung ginagawa dito, no? Maganda nakuha na side ng Fnatic Onyx Philippines yung turtle. Ay, wait lang, tumalon doon sa ilalim na tore. Pero hindi yata naabutan si Ira doon, kaso lalagpasan at dadashan out lang din naman dito. Neto, si Brusco. Pero si Nibor mukhang mabibigyan at hindi na makakatakbo pa. Zaman Force na ilatag na rin dito. At kinakailangang mag-out ng RSG Philippines kahit isa pa lang naman ang nawala sa kanila. Oh, tingnan natin yung ginawa dito ng Fnatic Onyx Philippines. Nung time na may setup play, si King Kong nakatago lang din sa bush. Yung sinabi natin aggression, parang nag-aantay nga lang sila na worth it pa ba pag pumasok against RSG. So parang muna ngayon, taliwas muna ng gustong direksyon. Yung ang gusto gawin ng RSG and even FNOP. Ayan, magkaiba din ang direksyon. Ay, grabe namang pakiramdaman yon. Pero hindi naman nila ipagpapatuloy kahit na sila nagkakitaan na. And gusto ko yung sinabi mo kasi parang ang dami naman talagang ways ng Fnatic Onyx na ibitin o parang i-testing lang pero hindi completely simulan at panindigan kumbaga yung team fight. Pero hindi naman sa ganoong paparaan. Siyempre hindi sa maganda. ganoong konteksto. Maganda kasi kung ganun papanindigan mo na eh. Pero yung ganito, pwede silang mag-out. Ayan, mag-out. kagaya niyan, yung ginawa ni King Kong. Katulad niya. Oh, mag-out lang siya, titignan niya, okay, medyo masakit na hero ko. Si Brusco, titignan niya saglit, magcha-charge ako saglit. Eto na, mapupuno na. Oh, alis muna ako. Bagong voice lines yan. Bagong voice lines, Benny Gaton. Mag-charge lang ako. Pero titignan ko muna. And yun yung parang, kung ikaw ang RSG siguro, magdadalawang isip ka rin na, nagte-testing lang yata to eh. So hindi mo na masasabi kung or kung magka-counter-initiate, tama na nga tayo dyan sa paninindigan. Kung pagpapatuloy ng Fnatic so Onyx. parang kailangan din nila maging prepared. Oo. Either way, kung plan A or plan B. Wow, I-activate dito ng side ng FNOP. So dapat meron silang plan A din para sa plan A. Oh. Grabe yung analogy. Pero ganun din kasi, parang for RSG, kung titignan nyo, nakaabang din kasi sila anytime. So more counter set pala. Yung ano gusto gawin, Wow! Yung mga shadow. Parang may natali at nahila. Pero ito yata ay na-burst down bigla. Si Iran na walang kamalay-malay. Grabe naman doon ang paanggulo ni Kingo. Oo, nakita kasi niya eh. Okay, wala na shadow. Nagamit yung shadow kill. Lahat mga shadow pwedeng kuhanin. Parang pati ako ako doon nag-bending ako doon sa tagiliran ko pero hindi yata titigil ang Fnatic Onyx. Gusto na rin nilang kumuha ng tore. At halos hindi makalapit ngayon ang RSG. Oh, tsaka talaga, nakasteady lang sila sa specific area. Tatanong na rin si Brusco, oh! Kabilaan yung talunan. Tapos sabi ng Fnatic Onyx, kailangan safe na safe. So maski Netherrealm, iko-commit na rin dito ni Super Prince. Parang kahit
pa kahit anong trade, gustong ilimit ng Fnatic Oh, Onyx. sobrang linis ng ginagawa nila dito. Yung resources even ng RSG parang binabantayan na rin dito ng Fnatic Onyx Philippines. Now given na ganun yung nangyayari ngayon sa Fnatic Onyx Philippines, tingnan naman natin sa RSG. Kinagandahan dito, hindi pa namamatay si Kosei. Yun. So talagang magiging totoo yung Kosei is the way. Oo, kailangan lang siguro talagang tansyahin nila. RSG, makakakuha rin pa sila ng sapat na impormasyon na ipadala na lang si Kosei sa Kaso? kung saan-saan. Kasi ganito nga yung pagmamanage na ginagawa ng Fnatic Onyx. Aray! At ang sakit na rin pala ng mga Jolin. Oo. Kala ko, Jolin sa Jackstone, di ba? Jumping Jack. Ay, mali. Iba na yun. Ano ba yung Jolin? Oo. Ano ba sabi mo kanina? Ano? Jackstone. Never mind. Lost in translation. Ayan na. Nararamdaman nyo na ang kidlat. Oo. Ito sabi natin kanina, parang kailangan talaga ng RSG sana mapanindigan yung early game. Pero now na nandito tayo sa puntong ito, balik na lang tayo dun sa ideya na papaano na lang nila dadalin si Kosei sa puntong pwede niya ng labanan ng Fnatic Onyx since ganito kalaki ang agwat, halos 2K pala. Oh, pero ano dito, sinabi natin 'di ba yung pagbibigay ng space din para kay Kosei. Ang pinaka dito is yung setup play from Light. Kailangan na setup play kay Light. Up! Papaano raw magse-set up play kung hinahampas ni Brusco yung sahig? Oo nga, lagi may naka-front kasi para din sa Fnatic Onyx Philippines. Ang isang word lang magagamit natin para sa Fnatic Onyx Philippines. Malinis. Malinis. Sobrang linis nung nila dito nung play, yung countings nila nandoon. Oo. Kung single, double ba? Or counts of 8. Oo, perfect na nila yung dance and yung timing, yung rhythm dito ng kanilang ginagawang mga teamfights. At parang kung ikaw rin kasi yung RSG, aside dito sa kalamangan na meron sila, ang dami kasing naka-purify sa side ng Fnatic Onyx. Tatlo yan. Ay, dalawa. Nakakapeke dito. talaga yung revitalize. Diba? Tsaka yung dalawang yun pa naman sana yung gusto mo sanang targetin talaga as much as possible. Pero hindi mo yata gustong sobrang i-dive ng ganito. Kasi kanina nakita na natin yung damage ni Kelra. Parang isang Synchro Fusion lang against Irad. Ganun agad kasakit. So knowing na ganito din yung ginagawa ng RSG. Kasi RSG, ano din sila very aggressive din na team. Yep. Knowing na Tigreal pa yung gamit dito ni Light. So parang nag-aantay nga sila nung malawakan na implosion. Probably makita natin yung with the defense. Kasi most of the time yung mga comebacks with the Tigreal set ay nakikita doon sa mga ganong klaseng depensa. Uy, kaso nga lang yung isa sa mga taga-fronta ay parang nasasaktan ng sobra doon sa damage na ibinabato ng mga miyembro ng Fnatic Onyx na nasa harapan, nasa bungad pa lang naman yun. Oo nga parang okay, so inano niya, sinalubog niya para hindi pumutok yung agad na defense doon sa may top lane. Ito na yung Lord na bit ng Fnatic Onyx Philippines sa may top lane. Again, kailangan depensa, wala palang flickers si Light by the way. Uy, King Kong! Naku, tapos mayroon ng Avatar of Guardian dito talagang gustong kuhain yung inhibitor turret. Hindi na nila gustong patagalin yung gusto sanang i-delay na na shockwave rin dito ng RSG Philippines at isusunod pa nga yata nila sa ibang mga lanes. Pero may conceal play sila na maririnig mula kay Light at hindi na rin yata nila masyadong ipipwesa. So, may dadagdag na naman tayo na malinis na. Sobrang disiplinado pa. Oh, at saka ano din dito, ang sa side naman ng RSG, napatay nila by the way si King Kong doon sa may bottom lane. So kaya din hindi masyadong nakapasok agad yung Fnatic Onyx Philippines noong time na yun. So totoo yung sinabi mo dito na malinis nga. Kasi after nilang sumira sa may top lane, umalis na lang sila agad. Wala na raw si King Kaya naman Kong. for RSG, since nakita nila na okay, nabigyan na rin si King Kong kanina. Probably iulit lang nila na paisa-isa silang babawas laban sa Fnatic Onyx. So dito kita mo na rin na hindi naman mag-hold back ang RSG Philippines kapag may mga nakita silang ganung oportunidad. Wala si King Kong, tapos nag-attempt sila gumawa ng play, pero respetong malala din naman ang nanggaling sa side ng Fnatic Onyx. Even at this point na halos mag-10 o malapit na sa 10K yung kalamang hinahawakan nila kontra sa RSG Philippines. Kakapulot lang din ni Kirk nung Blade Armor. So baka mas matapangan pa nila rito yung mga pagharap na gusto nilang gawin. Saka may Winter Crown pa si Super Friends, so kailangan na nabantayan niya ng RSG kung siya ita-target. Dahil wait lang, delay, pero pag setup play na gagawin. Teka, nahahapdian talaga si Nibor doon, kaya mag-ranging Sandstorm out na naman siya. Makiklear din naman yung minion waves doon sa gitna, so madedepensahan pa rin ng RSG kahit papaano yung mga natitirang tore nila. Kaso eto na yung isa pang problema, lahat ng outer turrets wala na talaga. At ipinipweras talaga ng Fnatic Onyx yung nandito banda sa baba. At hindi na yata tayo titigil Ayun si kasi Kelra! yung Zaman Force, ginamit na rin ni Kelra. Todo out na muna ang RSG! At nakita natin ngayon, no, para sa side ng Fnatic Onyx Philippines, yung damage nandun, may taga-setup ganun. Anytime pwede sila pumasok. Ito na yung pagpasok na sinasabi natin ni Bora. Naku, hindi niya inasahan yung biglang Earth Shatter at nandun na naman yung Avatar of Guardian doon sa patalikod. Maatak
si Light, pero nandoon nga lang ang pagkakapatay dito kay Nibora at Aqua. Si Brusco ay mababawian lang din naman, pero may mga minions pa silang kinakailangang abalahin. Pero gusto na ba itong ipilit ng Fnatic Onyx? Isang minion na lang ito. At mukhang kinakailangan yata nilang mag-out na muna. O kahit si Kirk ay nakikipre-hit na kanina. Okay, tinan natin kung papasok si Kusei. Ay ng mga pagidlata. Ay ng mga pagidlata. Naku, gigigil na talaga ngayon ang Fnatic Onyx. May implosion play pero hindi yun mapipigilan. Si Kelra na talagang gusto lang tapusin ang game number 1. Sobrang linis na performance para sa Fnatic Onyx Philippines. Parang nahirapan yung RSG kung paano sasagutin yung ganong ka-explosive na plays from them. To think na parang nagiging tansyado lang naman sa simula yung Fnatic Onyx pero hindi, information was the key talaga doon pa lang sa simula. And speaking of information, alamin natin